Ang ganda ng umaga. Kakaibang pagbisita natin ngayon. Malawak ang tubig na tanawin. At ipapasyan tayo ng ating pigeon fancier sa di maabot tanaw ng kanyang tahong farm. Mabuti na lang marunong ako lumangoy kahit papano. Ay! Ang lamig nito! Parang nahihilo na yata ako ha. Isa lang naman sila sa nagsusupply ng tahong sa ilang bahagi ng Cavite, Laguna at iba pa. Itong ating pigeon fancier, tahimik, simple at mabait ding tao. Payak ang kanilang pamumuhay dito sa lugar na to. At hindi lang siya nakatirik sa bahay dito sa tabing dagat. Sabi niya nga, anytime pwede daw silang alisin sa lugar na to. Pero sa tingin ko, kahit sa mamahaling subdivision, kaya niyang bumili. Pero syempre, bago ang lahat, sa loft niya muna tayo bumisita. Baka mamaya, hindi na natin mabuhat ang tahong na i-harvest natin. Ano? Tahongin na yan! Tanungin na pala. Tara na! Dito lang yan sa karagatan ng Cavite. Ito ang Bisitero. Magandang umaga mga kabisitero. Ako si Obet Lleva Ardales, pigeon fancier ng Bacoor, Cavite. Nag-start ako noong 2005 sa CRPA. Ang mga nalaroan kong club noon, CRPA, UPS, PHC kay Don Ramon Ong, PFP kay Pulis dati sa Las Piñas, at APR. Lumaro din ako ng RMC1 loop race sa Bataan. Kada season, nagiging consistent din ng ibon ko, naging contender. Minsan top 10, top 3. Kaya medyo nakilala ko rin. Nakalaban ko rin yung mga PHA player. Masarap ang competition kasi ka-join mo sila. Nandun yung challenging. Kaya maganda yung nero na ibon. Pero hindi na nga lang sinuwerte kasi duluan ng laban. Naging finisher lang yung mga ibon ko doon. At nakuha ko rin. Sa PFC, lumaro din ako. Sila-sila rin ang mga kalaro ko, mga PHA player din. At maganda rin ang competition. Nanalo at maganda rin ang na-premyo ko doon sa club na yun. Dito naman sa PFP, yung dating club, puro naging consistent ng ibon ko, mga ganda nilaro. Kaya maganda rin yung mga naging lipad at maganda yung naging resulta. Sa CRP, diyan ako nagsimula, unang-una. Diyan ako nakilala at pinuntahan ako nila Kenneth Chua at ni Ricky Lee na maglaro kami sa PFC. Sila ang nag-finance sa akin ng ibon. Dito nilipad ang ibon. Kaya natutuwa rin ako sa naging resulta noon. Nanalo naman. Ang mga layo ng ibon ko, nanggaling sa Nabotas, street racing pa lang noon. Ang club noon, PHA at saka FPA. Yung FPA nawala eh, yung PHA yung tumagal. Ngayon, nainganyo ako mag-alaga ng ibon kasi ang pinaka-talo ko dyan tabla. Lagi ako nanalo sa mga street racing. So, yun yung mga dinala ko rito sa Cavite. Kaya, pinalahi ko na lang na sila-sila yung mga nilaban ko na nanalo naman. Magandang tanghali po, Sir Obet. Salamat po at pinabisita niyo po kami dito sa lot niyo. Kami po ay natutuwa dahil pinagbigyan niyo po kami sa aming pagsabi sa inyo. Agad naman po kayong nagpaunlak sa amin. Sir Obet, tanong ko lang po, ano po pala mga hawak niyong ibon dito sa loft niyo? Ang mga hawak ko ibon ay Joston, Arden, may crossbreed ng Bandunda rin, at yung Fabri, Dan, Bandiwegen, at may Emil. Dati Amil ang tawag niya sa Nabotas, ngayon Emil pala tawag. Oo nga pala, no? Galing po sa Nabotas. Sabihin, nung time na yon nagkakalapati na rin po kayo sa Nabotas? Oo, mga 12 years old pa lang ako noon, nag-alaga na ako niyan, nainga niya ako mag-alaga. Yun nga, puro street racing lang nung karamihan. Dalawa pa nga lang yung club nun. FPA sa PHA. Pero malaking club yun. Kaya, oo.
Kaya nung napalipat ako rito, medyo nagamay ko na yung sa panahon sa pamilya. Nag-start na ulit ako. 4 years akong huminto, pero medyo malaki na yung anak ko. Nag-start na ako magpamibas sa PH. Dito yun, sa Cavite. Oo, sa Cavite. Yung unang ibon ko pa lang, kung ano yung nakuha ko sa Nabotas hanggang ngayon, yun pa rin ang mga linyada na tumitira sa akin. Okay, ano po ang pinaka-the best na panlaban nyo dito sa loft nyo? Sa Ang Patriot Racing? pinaka-the best dyan, yung Arden at saka Doston. Lahat sila magaganda pagka pinag-cross-cross mo. At nadagdagan pa ng bandunda rin. Ano yan? May speed siya? Ano siya, may speed, naglalap winner, pero una, nagbubutas. Pero pagdating sa dulo, nagkaklak na siya. Long distance ang ibon. Ngayon, gumawa ako ng paraan para hanapin ko yung consistency sa ibon, yun ang kailangan. Ayun, nakuha ko naman. Hinahanap ko lang ng crossbreed na mas maganda. Nakuha ko sa tiyaga. Pinag-aralan ko, lahat ng ginagawa ko, pagkakamali naman o tama, tinatandaan ko para Pero matutunan. inaral nyo? Oo, inaral ko talaga. Kailangan talaga, ikaw mismo mag-aaral ka. Aralin mo yung ginagawa mo sa mga ibon mo. Hindi yung babate tayo dun sa mga narinig natin. Kailangan i-analyze natin maigi yung mga narinig natin para mag-success tayo. Yan, tama, kabisitero. Yun, malaking point po yun. Lalo na sa mga ating newbie, ang pag-aaral sa mga ibon natin, lalo kung ano yung mga hawak natin. Sir Obed, ano po yung first na napanalo nyo nung nag-iibon kayo? Una pa lang, yun pa nga lang, bago pala ako member sa CRPA, 2005, nagkaroon na agad ako ng trophy. Lap winner ng Balawan, nag-port siya ng apere, pero nabutasan na siya ng Ilagan sa Bela. Kaya nga yun yung Arden, nagbubutas talaga. Totoo lang, buhay pa siya. 17 years old na siya, pero wala sa similya. Nandyan, buhay pa rin siya. Ito ang trophy niya. Ito, kaunang trophy, bago pa lang ako. Ito, ayan o. Nakita mo, Balawan champion, 9th overall. Ito ang very memorable talaga sa akin. Ito ang pinaka matandang ibon ko na napakalat ko. Lahat sila magkaka-bloodline na talaga. Kaya pag may bumili sa akin, sabi, ano ang kailangan mo dyan? Kunin mo. Sabi ko, wala akong maituro kasi kailangan ko, pinakrossbreed ko yan, pinamatured ko. Ibig sabihin, mawawala ng sa loob ko. Kailangan, kaya tumatagal, may maiwan ng linyada. Kasi kailangan natin yan para ma-cross natin yung mga galing ng ibon. Yun ang napag-aralan ko. Hindi lang isang bloodline dapat nakapasok sa ibon hanggat maaari, mga 6. Depende rin naman sa bloodline. Talagang meron na kailangan yung pinaka-breeder, ibabalik mo rin. Ang solusyon dyan, yung mag-i-inbreed ka. Line breed, para tumaas ulit yung porsyento ng dugo. Ngayon, siyempre, unang-una, kailangan alam mo yung performance ng ibon mo, yung hawak mong bloodline, kung ano pong long distance o sprinter. Sprinter yan, iba tawag speedbird eh. Pero talagang ang basic niyan, sprinter. Minsan mabilis ang ibon. Ngayon, kung ang ibon mo nagbubutas, kailangan mo nang i-cross dyan yung maging consistent. Ngayon sa pag-breed, ang nabibili natin yung mga cage na minsan, isang layer lang, walang pugaran sa pangalawang layer. Kasi yung paso, siyempre, nasa baba lang itlog. Ang problema, kaya tayo nasisira sa breeding. Ang magandang ibon, yung pagpapaitlog lang. Pag dumumi yung ibon, aatras siya. Ngayon, yung itlog nadudumihan. Pag yung nadumihan, nabubugok yun. Maganda nga Sir Robert. Kayo, ano po ang ginagawa nyo pagka ganung sitwasyon? Ang ginagawa ko, kahit na mababa yung layer ng cage, ng breederan, naglalagay ako ng pinakalagay ng paso na nakataas kahit mga elevate ko ng konti na para pag dumumi yung ibon hindi madudumi yung itlog kasi doon nabubugok lalo kung marumi. Itong maliit na paso na to, pagka bagong mga itlong ibon, itong nilalagay ko muna para hindi rin masyadong gumugulong yung itlog nila. Kasi kung malaki ang paso, kita nyo, malaki siya. May posibilidad na mabasag itlog o kaya mabugok, kaikot. Dito, hindi sila ganong gagalaw. Pero ito nilalagyan natin ng kung anong pwede natin ilagay na para... meron akong lumang carpet, ginugunting ko, bilog yan. Pwede kong kunin, sandali. Sandali lang. Sige lang, sir. Willing to wait kami. Yung iba, buhangin ang nilalagay. Pero ako, ito ginagawa ko. Ito. Ganyan. Carpet po. Oo, yan. Lumang carpet yan. Nakita mo, pick sa hindi siya basta-basta mababasag ang itlog. Ngayon, yan, ganyan yan. Ito kasi kaya maliit, isa na rin doon yung hindi gugulong. Ang itlog may tendency mabasag. Ang purpose niya, pag napisa yung inakay, siyempre,
Alam mo, dalawa. Pag dumi nila, nasa labas. Para yung puwit nila, na ilalabas. Kasi kung malaki, pasok pa rin yung dumi nila. Di ba? Malaki malaki yung paso eh. Mga ilang araw po dyan yung ito sa maliit bago ilipat sa malaki. Hindi, pag napisa na, saka mo ililipat. Ngayon, ang gagawin mo, pag marumi na rin, kailangan, di ba, naglilinis tayo. O, di palitan mo na rin ito na malaki. At least linis na rin. Kaya ito naman lilinisin mo, hindi mo nagagamitin ito. Ngayon, yun nga, yung balik tayo rito sa maliit na paso. Malaking bagay kasi nasa labas ng paso yung dumi. Yung pusod nila hindi ma-infection. Kung yung sa kasi karamihan yan yung pusod na-infection yun sa dumi at nagagasgas kung pati yung dumi tumitigas din sa loob ng maliit sa malaking paso. Kung malaking paso gagamitin mo agad. Kaya kung maliit nasa labas lahat. Yun ang kagandahan. Ito, pag malaki na yung nakain, palitan mo ng malaki. Habang lumalaki siya, papalit ka. Kaya niya nang ilabas yung dumi. Di ba? Yung puwit niya, kaya niya igano kasi malaki na sila. Tanim po tayo rito ng oregano, sa kalamansi. Paano niyo po ba ginagamit yan sa mga alaga ng ibon? Ito kasi, kaya meron ako oregano, prevention para hindi magkasipon. Matagal ko nang ginagamit yan nung bago pa lang ako. Kasi nakita ko yung aksidente, yung ibon ko bumaba rito. Tapos kinakain nila, inuubos nila, yan mismo. Tapos, sabi ko, ayos, hindi nagkakasakit yung ibon ko, hindi nagkakasipon. Kaya, yun, nakita ko yung idea na yung maganda. Tapos yung kalamansi, kaya may tanim ako rito kalamansi, dapat talaga meron tayong tanim na ganyan sa loop natin. Kasi, ano man, kailangan natin ng kalamansi, may makukuha tayo. Ganyan, iba, malalaki na. Hindi tayo pupunta sa bahay o kung ano. Ang purpose nito, protection din yan para sa hindi ganong magasipon, kahit na hindi siya ganong malakas. At least, hindi gaya ng mga ibang gamot nakakasira ng nakakadami sa katawan ng ibon. Ito herbal. Kaya malaking bagay yan. Wow! Solid to Ang dami na naman naming natutunan at karagdagan sa kaalaman. Lalo na sa larangan ng pagkakalapati. Maiba nga pala muna, sir. Pabistahin mo naman kami sa malawak ng Tahungan Farm. Enjoy na to! Yahoo! Ang mga nakikita natin, yung mga nakalutang, yan ang mga kinakapitan ng mga tahong. Wala pa man ang mga tahong. Busog na ang mga mata natin. Sarap niyan, sir! Hinihintay na lang silang magsilakihan para ma-harvest na lahat. Nakita na natin ang bigating farm ni Sir Obet. Siguro, kung bibisitahin natin lahat, baka abutin na tayo ng gabi. Kaya sige, balik na muna tayo sa loft. At may mga ipapakita pa siyang mga ibon niya. Ang saya rito. Mga kabisatero, itong ibon na to, nilaro ko ng South. Tacloban Pincer siya. Nakakross siya ng Jansen sa Arden na tinatawag kong ulo. Kaya parang naglong siya. Delay siya umuwi. Pero nakatuwa sa mga ibon na to, yung mga nagpipinisser ko, kaya ako inukwento. Kasi lahat ng karera ko, hindi man sila maging consistent. Dumudulo, umuwi sa akin. Kahit na North and South. Ito si Salvation. Ang crossbreed niya ay Arden, Joston, at may pasok ng Banbondiren. Yung Banbondiren, nanggaling yan sa kaibigan ko si Larry Rilleque, na kaibigan naman niya si OG Kapili. Ang ibon na yon ang talagang pinanggalingan ay si OG Kapili. Magagaling ang ibon, yung pasok ng Banbondiren. Naging consistent yung ibon ko kasi iba yung homing instinct niya. Kahit na anong mangyari, kahit na iba na yung location ko rito, yung ninuno niyang una, umuwi pa rin sa akin, kaya bilib ako. Kaya ito, nanalo siya. NDR overall champion. Ang pinakamababang speed niya lang ay 799, pero halos lahat 1,000 plus. Consistent siya. Nung apari,
Iba yung nag-leading sa akin, siya yung nasa pang-11. Tatlo yung live ko noon na 5 lang nilalaro ko, pero mapalad ako kasi halos lahat sila pumasok sa top 10. Ngayon yung ito Salvation na top 11, leading up after Apari. Nung pagdating ng Santa Ana, last lap, siya yung nag-clock. Bali top 12 siya sa lap ng Santa Ana. Leading na ako noon dahil sa kanya after Apari. Mahirap na habulin yung 1,000 na speed. Nag-speed pa siya ng mataas, kaya hindi na nila mahabol yung speed ng ibon ko. Itong grizzle na to, cross ito ng Johnson at Arden. Balituhin niya rin yung maasin late finisher ko. Ngayon, ito nilaro ko nung APR Summer Race Inter Island. Isa lang sa in-entry ko sa off-color. Ngayon, isa tayo sa pinalad na siya yung nanalo sa off-color category. Nung first lap, Marinduque, hindi siya nag-clock. Nung second lap, Mindoro, hindi rin siya nag-clock. Tapos, nung Romblon na, nag-clock na siya. At yung last lap, ang apat na lap, solo clocking siya ng off-color. Lap winner. So, siya na yung nag-overall champion. Ang ma-advise ko sa mga newbie na fancier ay kumuha kayo sa mga fancier na datihan na mga nananalo. Kasi mas okay na sa kanila kayo kumuha dahil subok na yung mga ibon nila. Yung mga datihan kasi nasala na yung ibon sa kanila, tapos naging proven. Ngayon, parang binili nyo na yung panahon na kumuha kayo sa kanila. Maswerte nga kayo kasi parang kukuha na lang kayo sa kanila, tapos sila yung gumugol ng panahon ng matagal bago ipanalo yung ibon at makabisado nila kung anong linyadang hawak nila. Ako si Obet Ardales, member ng APR. Salamat, Bisitero. Ang napanood nyo ay ang episode 10. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Armando Alfiler, Luel Novela, George Paras, J. Maico Abapo, Survival Loft TV, Raymark de la Cruz, Meatloaf TV, Belmar Vlogs TV, Barakiel Brothers, Armstrong Loft, Team Santa Maria, Teresita, Batangas, Goody Valencia from Bataan, Dre Petil, Jers Endurider, Beta Fox from Singapore, Edgar Loft TV, Jo Marie Caril, CJ Lalangan from Iloilo City, Richard Botalon, Sanders Loft from Palma, Santa Maria, Bulacan, UBFRC, SNFC at Guarpa, Aisha Gale Olympia at ang kanyang papa, Arsic Loft TV, JB Austria, Kifero, Terence Loft, Mots Medina, Vince Dapalong TV, Aldous Medina. At syempre sila, Pamboy Mariano, Chris De La Cruz, Richard Gonzalez, Bong Mansilla, Marvin Hipolito, Mike Nivero, John Louis Pel, Larry Religue, OG Kapili, Arnold, Joan Aguila, at Consi Resti Leyola, Jan Morcelos, at Samuel Morales. At syempre, mawawala ba ang ating birthday boy na si Little Bisitero, na si John Derek Medina. Happy birthday sa iyo, anak. I love you. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.